Tinatag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Islam mula sa unang tao na si Adan. Kung ilang libo-libong tao na yon, hindi natin ganap na alam. Sino ang nagtatag? Hindi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi ang nagtatag ang Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat sinabi niya sa banal na Quran, inna dina indallahil Islam. Ang tunay na pananampalataya sa paningin ng Allah ay Islam. Siya ang nagbigay ng pangalan ng pananampalataya, Islam. Samantala ang Kristyanismo, hindi binigyan ng pangalan ng Diyos, hindi rin binigyan ng pangalan ni Jesus. Peace be upon Him. At saan natatag? Hindi sa Makkah, hindi sa Saudi Arabia. Dahil ng panahon iyon, hindi naman Saudi Arabia ang pangalan ng bansang ito, kundi ito ay tinatag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buong mundo. Hindi para sa mga Arabo, kundi para sa buong sangkatauhan. Kaya kung dapat ninyong malaman ang tunay na pananampalataya, kailangan tanungin nyo ang tatlong ito. Sino ang nagtatag? Kailan itinatag? At saang lugar itinatag? Doon sa atin sa Pilipinas, sinasabi nila na Iglesia ni Cristo lamang ang tunay na pananampalataya at doon lamang ang kaligtasan. Tingnan natin kung makakapasa sa tatlong katanungan. Kailan itinatag ang Iglesia ni Cristo? 1914. Paano yung mga namatay noong 1913 at pababa? Saan ang kaligtasan? Yung pinanganak ng 1912, 1910, namatay na rin. 1914 lang ang kaligtasan ay natatag. So, sa makatwid, bagsak na sa unang katanungan. Pangalawa, sino ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo? Si Eranio Manalo ba? Si Felix Manalo. Hindi si Cristo, si Felix Manalo. Sa makatwid, bagsak na naman sa pangalawang katanungan. Pangatlong katanungan, saan itinatag? Sa Santa Ana. Doon sa Maynila, sa ilalim ng silong ng bahay. Doon itinatag. Sa makatwid, bagsak na naman. Kung ang kaligtasan ay sa Iglesia ni Cristo, bakit hindi sinalaganap ang pagkatatag sa buong mundo? Bakit sa Santa Ana? At bakit 1914 lamang? Ilang tao ang namatay at nabuhay before 1914? Sa makatwid, hindi nila naabutan ng pananampalatayang ito, sila ay walang kaligtasan. Ngunit sa Islam, ito ay mula pa sa unang tao na si Adam. Ang Islam ay tinatag na ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito rin ang magwawakas na pananampalataya hanggang sa katapusan ng daigdig. Sino sa kanila ang tumukoy kay Jesus na si Jesus ay Diyos? Ang salitang anak ng Diyos na si Jesus ay Diyos ay binabanggit sa Biblia ng ilan lamang beses. Ngunit ang salitang anak ng tao ay binabanggit sa Biblia ng 81 times. 81 times. Ang tawag niya sa kanyang sarili, anak ng tao, anak ng tao, anak ng tao. Ang salitang anak ng Diyos ay binigay ng ibang tao at siya sa kanyang sarili ay ayaw niyang tanggapin na siya ay anak ng Diyos. He refused to say that I am the Son of God. You say, sinasabi niya sa mga Hudyo, you say, kayo ang nagsasalita na ako ay anak ng Diyos. Si Moses, si Solomon, si David, at ang lahat ng mga tao na sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala ay masasabi rin sa Biblia na anak ng Diyos. Ano sabi ni Jesus? Mapagpalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawagin na anak ng Diyos. Hindi yan literal. Metaphorical na sino man sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala ay tinatawag na malapit sa Diyos, sa gayon sila ay anak ng Diyos. Kaya si David ay tinawag na anak ng Diyos. Si Ephraim ay tinawag na anak ng Diyos. Si Solomon ay tinawag na anak ng Diyos. Ito ay patalinghagang pagsasabi ng sino mang malapit at sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala ay tinatawag na anak ng Diyos. Maliban dyan, hindi tinatanggap ng mga Muslim na si Jesus ay literal na anak ng Diyos. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang sex. Dahil kung magkakaroon siya ng anak, sa makatwid, kailangan niya ang asawa. Kung meron siyang asawa, sa makatwid, meron siyang biyanan, meron siyang hipag, meron siyang bayaw, magkakaanak siya, magkakaapo pa sa tuhod. Sa kabi-kabila, meron siyang tinatawag na ascendant at descendant.
Ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang ascendant at walang descendant kasi siya ay tinatawag na everlasting, eternal. Hindi niya kailangang magparani para manatilang kanyang pagkadiyos. Ang mga tao may tinatawag na ascendant and descendant dahil tayo ay namamatay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang kamatayan, kaya hindi niya kailangan ng magulang o ang anak. Sinasabi ayon sa Biblia na si Jesus ay the Son of Israel. Ngunit bakit kung talagang anak o ang kanang Israel ay hindi kinikilala na Diyos at sa halip ang kinikilala nila ay si Judah ang kinikilalang Diyos? Ewan ko kung anong ibig sabihin at tukuyin ng ating brother dito na si Jesus ay tinatawag na the Son of Israel. Actually, hindi siya tinatawag na the Son of Israel, kundi ang tawag sa the Son of David, the Son of Abraham, the Son of God, and the Son of Joseph. Ayon sa Bible, ang kanyang ama ay si Abraham, ang kanyang ama ay si David, ang kanyang ama ay ang Diyos, ang kanyang ama ay si Joseph. Sa inyong lengguwahe, paano niyo tatawagin ang isang tao na apat ang ama? Sinong tao ang apat ang ama? Actually, ang Biblia ay bumabanggit kay Jesus with the upon him ng 66 name of fathers and grandfathers. Dito sa Biblia, sa Lucas at sa Mateo ay binigyan si Jesus ng 66 na pangalan ng kanyang nuno at kanununuan. Alam naman natin na si Jesucristo ay walang ama. Bakit siya bibigyan ng nuno, lolo at kanununuan? Wala naman siyang ama. At alam niyo sa 66 name of grandfather, si Jesus Christ ay sinasabing the supposed son of Joseph. Suppose. Alam naman natin, hindi naman si Joseph ang ama ni Prophet Jesus. So sa mga tuwid, hindi natin bigyan ng salita na siya ay talagang anak ng Israel, anak ni Abraham, anak ni David, dahil wala naman talagang siyang ama. Ang sabi ng mga Muslim, he is Ibnu Maryam. He is the son of Mary. Bakit? Dahil ang genealogy na dapat natin tingnan kung saan nag-ugat si Jesus sa lahi ng kanyang ina. Dahil wala naman talaga siyang tao na ama. Wala siyang biological father. Kaya ang mga Muslim kailanman ay hindi nagsasabi na si Jesus ay Ibnu Allah o the Son of God. Kundi siya ay the Son of Mary. Anak siya ni Maria. So, sa 99 names ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, isa man sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi sinabing He is the Father, na siya ang Ama. Ang Allah subhanahu wa ta'ala mapagmahal, maawain, mahabagin, mapagpatawad, makapangyarihan, pinakamataas, pinakamarunong, pinakamaalam, pinakamakatarungan, pinakamapagbigay. Ngunit isa man sa mga pangalang ito ng Diyos ay hindi na sinabi na siya He is the Father. Hindi niya sinabi na siya ang Ama dahil binigyan ng literal na kahulugan na ang Diyos ay Ama at si Jesucristo ay kanyang anak. Sa puntong pananaw ng Islam, ito ay tinatawag na blasphemy. At ang sino man nagsasabi ng mga bagay na ito, sila sa katotohanan ay hindi nananampalataya. Kaya si Jesus ay salita ng Diyos, ayon sa Quran. Siya ay Espiritu ng Diyos, ayon sa Quran. Siya ay galing mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na nilikha niya sa sinapupunan ni Maria. Maliban doon, siya ay hindi higit sa pagiging isang tao at isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pang-apat na katanungan, kung ang sinusunod ko ay ang aral ni Jesus, hindi na kailangan na ako ay mag-Muslim at tiyak na ako ay maliligtas rin sa araw ng paghukom. Tama ba? Ang kasagutan dito ay, kung sumusunod ka sa turo ni Jesus, sa makatuwid, hindi ka nasa loob ng pananampalatayang Kristyanismo. Una, si Jesucristo ay walang pananalig na Kristyanismo. Dahil si Jesucristo kailanman ay hindi siya nagturo na siya ay nagtatag ng Kristyanismo o nagdala ng pananampalatayang Kristyanismo. Dahil si Jesucristo siya ay Muslim. Kung halimbawa tayo magkaroon ng pagkakataon na makaharap ni Jesucristo sa kanyang pangalawang pagbabalik, ang mga Muslim ay naniniwala na mayroong tinatawag na the second coming of Christ. Gayon din ang mga Kristiyano ay naniniwala na mayroong muling pagparito ni Jesucristo. Kung tayo ay buhay pa,
pwede nating maitanong kay Jesu Kristo, ano ba ang pananampalatayang dinala mo sa iyong mga tao? Bilang isang Muslim, ako ay hindi umaasa na sasabihin niya, ang dinala kong pananampalataya sa aking mga tao ay Kristyanismo. Bakit? Kung sasabihin ni Kristo na ang dinala niyang pananampalataya sa kanyang mga tao ay Kristyanismo, ay tatanong ko sa kanya, kung ikaw ay nagdala ng Kristyanismo, saan kang sekta nabibilang? Ikaw ba'y Katoliko? Ikaw ba'y Iglesia ni Cristo? Ikaw ba'y Sabadista? Ikaw ba'y Born Again Christian? Ikaw ba'y Saksi ni Jehovah? Saan kang sekta nabibilang? Pag sinabi niyang Katoliko ko, lahat ng wala na. Pag sinabi niya siya ay Born Again, lahat ng ginawa ng mga Katoliko, wala na rin. So makikita natin bilang isang Muslim na ang isasagot ni Kristo ay ang pananampalatayang dinala ko sa aking mga tao ay ang pananampalataya ng pagsunod at pagtanima at pagsuko sa Allah. Mahaba ang pangalan ng pananampalataya, ngunit maganda ang pananampalataya ng pagsunod at pagtalima at pagsuko sa Allah. Ngunit mayroong isang salita doon sa Arabic, ang tawag doon Islam. Sapagkat ang Islam ay ang pagsunod, pagtalima at pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung ikaw ay isang tunay na tagasunod ni Kristo, kailangan pumasok ka sa Islam. Sapagkat si Kristo ang nagsabi na mayroon pang isang darating na isang propeta na magtuturo sa inyo ng lahat ng katotohanan at magpapatunay sa akin, luluwalhatiin niya ako. Ito ay nasusulat sa Biblia, sa Ebanghelyo ni Juan, at nasusulat din sa Quran na binasa ng ating kapatid bago nagsimula ang ating pahayag o panayan sa gating ito. So kung wala na tayong mga katanungan, mga kapatid at mga panauhin, ay dito na natin tinatapos ang ating palalantunan. Ang lahat ng mga ito ay para sa kapurihan lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at bigyan tayo ng kanyang kapatawaran at gantimpala sa lahat ng mga bagay na ating pinag-usapan sa gabi ito na parang mula sa kanya ng katotohanan. At kung mayroong ng mga kamalian na nasasabi sa gabing ito, ito ay mula sa aking sarili at ito ay hindi nanggagaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. World Assembly of Muslim Youth, WAMI. The World Assembly of Muslim Youth was founded in 1392 of the Hijrah, that is 1972 of the Christian era. Its headquarters is in Riyadh, the capital of Saudi Arabia. The World Assembly of Muslim Youth is the first international Islamic organization dealing specifically with youth affairs. It embraces over 450 Islamic youth and student organizations in the 5 continents. Among the aims of WAMI are the following 5. 1. To serve the true Islamic ideology based on Tawheed, the unity of God. 2. To consolidate the factors which are necessary to establish an ideological unity among Muslims and to strengthen the Islamic fraternal relationships among the Muslim youth. 3. To introduce Islam to the world by using all available means. 4. To support a constructive role of youth and students in developing an Islamic society. 5. To assist Islamic youth organizations all over the globe by coordinating their activities and helping them to implement their projects. International conferences. WAMI holds an international conference every 3 years. 7 such conferences have already taken place. 5 of them in Riyadh in the years 1972, 1973, 1976, 1979, and 1986. 1 in Nairobi, Kenya in 1982, and another one in Kuala Lumpur, Malaysia in
in the year 1993. They were attended by representatives of Islamic youth and student organizations from all over the world. The participants were selected members of WAMI's General Secretariat, and they discussed issues concerning Muslim youth. WAMI also holds and assists in holding local and regional youth camps in different parts of the world throughout the year in order to train Muslim youth in leadership and organization. The World Assembly of Muslim Youth, P.O. Box 10845, Riyadh 11443, Saudi Arabia. Telephone 01-464-1663, 464-1669, 462-8984, 462-8975, and also fax 01-464-1710.